Okay. Hi everybody. Mayong buntag sa Zuhurot. Andito na naman ako. Magla-live video na naman. At mag-deliver ng message na naman. So, I wish na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mabuting pangangatawan. At mabuting mga pag-iisip. Okay? So, ang topic natin ngayon ay napakaganda na naman dahil ito ay related sa ating mga pangyayari ngayon ng mga panahon at what's the story before is the same story right now. Story repeat itself. Okay, marinig ko ninyo. Okay, magsimula na tayo para marami tayong pag-usapan. Okay. My greetings to our beloved Divine Master, Rubin Idira Icleo Sr., RPBME Supreme President and Founder, sa iyong mga kasamahan Divine Master, sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Yuch Dubar, Captain Capujuri, and General Adriano de la Concepcion. Sa ating mahal na Master Rubin Buray Cleo Jr., RPBME Supreme President. To you, Master, good afternoon po, good morning, good day, sa iyong mga kasamahan sa New World Spiritual Division Personnel. Good morning po sa inyo. Purot. O, andito na naman ako mag-deliver na naman ng mensahe sa guidance series at wish ko po na bigyan niyo po ako ng guidance to elaborate the message to the members in the internet world. Thank you so much. Okay, let's begin. Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, San Jose, Dinagat Islands, Divine Master, and the members of the four corners of the world, guidance series to all PBME missioners. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Cleo Jr., RPBME Supreme President. Hi sa akong mga viewers. Thank you for joining our live video right now. I appreciate everybody. Sa unang viewers karon, Brother Paterno Jacinto. Thank you po, Kuya, sa pag-join ng aking live video discussion. I know it's morning in the Philippines and Monday. Diba? Monday ngayon sa inyo? Maraming trabaho pero it's okay. Habol na lang po kayo sa hindi makahabol ng aking mga live video ngayon. So, halongkat na lang po kayo. Let's begin. And this message is from the Guidance Series, Volume 3, Part 87, page 1, 2, 3, 4, 5. Itong ating bansa ngayon, inuuga pa rin sa malakas na kahirapan ang katayuan ng tao nang dahil sa sakuna at saka sa pagtaas rin ng mga bibilhin at kung ano-ano pang paghihirap na ating natikman
Bakit kaya ganito? Ano ang kalagayan natin ngayon? Marami tayong nasaksihan sa ating mga mata na nakakatakot. Marami tayong nasaksihan. Patay dito, patay doon. Ngunit itong lahat, binigyan tayo ng sariling isipan upang sa ganon malaman at mapatunayan sa atin na ang lahat na nakatala sa banal na aklat ay matutupad. Dahil dito, lahat ay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Kaya nga, marami ang naghula sa ganito o ganyan. Darating ang panahon na ganun na nga ang mangyari sa mundo at mababalitaan na lang natin ito sa iba't ibang mga pahayagan. Ang iba dyan ay totoo at ang iba naman ay hindi. So, gi-explain dito ni Divine Master na bakit daw ang ating bansa, Pilipinas, ay inuuga ng malakas na kahirapan. Ano daw ito? May mga sakuna, pagtaas ng mga bilihin, at kahit ano-ano pa raw ng mga kahirapan. So, let's start from sakuna. Di ba? Marami ng mga nakaraan na nangyari sa Pilipinas na may mga bagyo, malakas na bagyo, Typhoon Odette, linog, COVID, mga nagkaiba't ibang mga sakuna ang nangyari noon hanggang ngayon. So, sabi ni Divine na atin ito masaksihan, atin ito ma-witness na mga pangyayari. So, sa Pilipinas daw ay maranasan natin ang sakuna at maranasan din natin ang mga bilihin ay mataas ang mga presyo. Kagaya ngayon, ang bigas ay tumataas ang bigas. But I think that is a manipulation of something, na pinataas nila ang bigas. Of course, behind of everything, there is a manipulator. Okay? So, para lang na masira or sirain ang mga taong gumagawa ng kabutihan at kabaitan sa Pilipinas. So, sabi ni Divine Master, ma-witness natin itong mga sakuna at mga pagtaas ng mga bilihin. Tapos, ma-witness din natin ang mga krimen, mga patay doon, patay dito, mga karumal-dumal na mga krimen na nangyari sa ating bansang Pilipinas. Mayroong ama, anak, nag-away, nagpatayan, mayroong kapitbahay, nagpatayan, mayroong mga drug addict na mamatay, mayroong mga taong nagkasakit sa mga parusa ng Panginoon dahil ito lahat ay pag-uga sa mga tao around the world. Hindi na raw natin ito ikaka-wonder dahil ito'y nakatala na talaga sa banal na aklat. Kailangan daw ito mangyari. Kailangan daw ito ma-realize. Sabi ni Divine na ang mundo sa ngayon ay mababalitaan na natin ang iba't ibang mga sakuna. So, makikita na natin ito sa media, sa Facebook, sa YouTube, sa cellphone. Lahat ng mga media ngayon ay makikita na natin ang mga sakuna sa iba't ibang mga bansa. Just like in other country, mayroong baha. In other country, mayroong gira. In other country, mayroong gusto nilang mag-migration to other country. In other country, mayroong away-away sa mga strike, mga
strike sa mga trabaho, mayroon doon mga nagpatayan. So lahat ng mga nangyari sa buong mundo ay malalaman na natin ito through the social media, sabi ni Divine Master. Dahil ito talaga ay mangyari. So may mga sinasabi daw sa aklat, sa banal na aklat, na mangyari at yung iba daw ay hindi rin mangyari, sabi ni Divine Master. Kasi magdidepende nga ang mga sakuna sa mga taong gumagawa ng kalukuhan or kabaitan. So halimbawa, ang isang bansa ay sabihin natin 100% ang mga taong gumagawa ng kalukuhan. O diba? So anong gagawin niya ng Diyos? Yugyugon, linugon, bigyan ng sakuna, dahil 100% wala nang makita, ilang percento na lang ang gumagawa ng kabaitan at kabutihan. So, ayun ang gagawin ng Diyos. Pag nakita niya ang isang lugar o bansa ay lahat mga tao ay gumagawa ng kalukuhan o masama, of course, nandyan ang parusa. Either mga kalamidad, either mga sakit. So, iyon ang mga pag-ugah o pagyugyug ng ating Panginoong Diyos Jesucristo sa buong mundo. Kasi ang sabi ni Divine, ang pagkuha ng tao dito sa mundo through sakuna, sa mga kalamidad at sakit. Yun daw ang pagkuha ng pangkalahatan ng mga tao dito sa mundo, pag-minus ng tao dito sa mundo. Kaya sabi ni Divine Master na ang mga ginagawa ninyo na kabutihan ay ito'y makatulong sa pagprotekta ng inyong bansa, pagprotekta ng inyong lugar. Kung nasaan kayo ngayon, kung ang mga tao ay nagdarasal at patuloy pa rin na nagmamahal at naniwala sa Diyos, sabi ni Divine Master, matulungan daw ang inyong lugar. Kung halimbawa, kung nasaan kayo ngayon nag-location at ang mga tao ay gumagawa ng kabaitan at kabutihan, sabi ni Divine, kung narinig ng Diyos na ang inyong lugar ay maraming nagdarasal, ang inyong lugar ay nakita ng Diyos ay maraming nagpakabait, sabi ni Divine Master, ang inyong lugar ay mapalayo sa mga kalamidad, mapalayo sa mga sakit, sabi ni Divine. Kaya, kung ang isang lugar ay sabihin natin na 100% ang gumagawa ng kalukuhan, of course, anong gagawin ng Diyos? Parusahan, yugyugon. Lagyan ito ng pagsubok ang inyong lugar. Kaya, wherever we are right now, kailangan atong idasal ang atong mga location na hindi tayo masali sa parusa ng Diyos, na hindi tayo masali sa mga pagyugyug. Kasi tayo man ang mga pinadala ng mga representante sa PBMA, kung saan tayo ngayon nasulok ng mundo, tulungan natin ang ating lugar. Kung saan man tayo nakatira ngayon, idasal natin na mapalayo tayo sa mga kalamidad at sakuna. Okay? Pero sabi ni Divine, mangyari talaga ito na kahit sa sulok ng mundo ay uugahin or yugyugun ang mga tao around the world dahil nakasulat na ito sa banal na aklat na mayroong mga signs and wonder na mangyari around the world dahil ito'y nakasulat na. So, sabi ni Divine, ang inyo lang talagang pagpakabait ang makahadlang nito. Ang inyong pagdarasal ang makahadlang nito. Mapigilan ang lahat ng mga sakuna kung ang isang lugar o bansa
ay maraming naniwala at nagdarasal sa Diyos. Okay? So, yun daw ang solusyon na para hindi makuhaan ang mga tao dito sa mundo. Okay? Now, let's talk about Dr. Jose Rizal. You know Dr. Jose Rizal? Dr. Jose Rizal is a Dr. YouTuber in our association. Yun po ang kanyang spiritual name na nandito bumabalik sa ating association. So, si Dr. Jose Rizal, alam na ninyo yan. Bright. Alam na ninyo. Magiting. Doktor. So, lahat talaga, he's passionate about young people. He's passionate about NYO. Yung mga bagong mga silang sa mundo, he's very passionate talaga sa mga batang maliliit dahil sabi niya, ang mga bata daw ay future ng ating bansa. Okay? So, si Dr. Jose Rizal, isa siya sa nagtatag ng ating PBMA. Siya ang katuwang ng ating Divine Master sa paggawa ng layunin, goal and objectives sa ating association. Dahil siya si Dr. Jose Rizal. Siya si Dr. Yudes Tubar. Okay? So, kilala na ninyo si Dr. Jose Rizal as Dr. Yudes Tubar in our association. Sabi ni Dr. Jose Rizal, dreams sometimes comes true. Ang panaginip minsan ay maging totoo. Ngunit, ano ang katibayan nito? Ito na mga kapatid ko ang palatandaan, uugain ang mundo. Ayon sa ating Ama, hindi na magtatagal, babalik ako nitong mundo at marami na ang kababalaghan. Ito ang mga sistema ngayon. Hindi tayo magtataka at hindi rin tayo dapat matatakot dahil dati na itong nakasulat sa banal na aklat. Pagpilian pa tayo. Sa kanyang pagpili, sabi niya hindi na babalik yung mangyari noon na nagkaroon ng malaking baha mula sa kabundukan patungo sa karagatan na yun ang dahilan na pagkaroon ng malaking baha. Iyon ang sistema ngayon mga kapatid ko. Sino ba sila at sino rin tayo? Alalahanin ninyo, matino ba ang mga taong naroon sa bisyo? Matino ba ang taong hindi sumusunod sa mga mabuting gawain? Matino ba ang isang membro pag hindi sumusunod sa batas ng PBMA? Para sa akin mga kapatid ko, wala. Sino ba tayo ngayon? Ano ang buhay mo sa kasalukuyan? Totoong mahirap lang tayo. Totoong pinagmumura at pinagmamaliitan tayo. Ngunit kung tunay kang miyembro, nagsunod sa mabuting mga gawain, nangangahulugan, ito'y walang dungis ang iyong puso. Maruming tingnan ang balat ng iyong katawan, ngunit ang laman na yan ay sumisipsip ng mga biyayang bigay ng Panginoon. So let's go back. So sabi ni Dr. Jose Rizal, dream sometimes comes true. Ang panaginip daw minsan ay maging totoo. So ano daw ang palatandaan? Ano ang katibayan? So, noong unang panahon, sabi ni Dr. Jose Rizal, as Dr. Yudes, na ang mundo talaga ay yugyugin, uugahin. It's not just PBMA members and also the people around the world ay uugahin kayo, yugyugin kayo dahil pipilian ng ating Panginoong Diyos Hesukristo
kung sino ba talaga ang kanyang mga tunay na mga tauhan. So, sabi ni Dr. Hugh Stewart, di ba pagbalik ng ating Panginoong Diyos na yung pagkatapos niyang nagpako and then nagpapakita na siya sa kanyang mga disciple na mayroon siyang pako sa kanyang kamay and then nag-iwan na siya ng batas na nagsabi ni siya, love one another, peace to each other. Iwanan ko sa inyo ang aking mga kapayapaan. Iwanan ko ang aking pag-ibig sa inyo. Magmahalan kayo. So yun ang mga iniwan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo after sa kanyang pag-crucifixion. Dahil di ba yung nag-crucifixion siya, namatay na siya tapos bumalik siya, nagpakita siya sa kanyang mga disciple. So nung nagpakita na siya, di ba gusto siyang hawakan ng isang disciple, pero sabi niya, wag mo akong hawakan dahil ako lang ang magpunta sa aking ama. Oh, so yung time na yun, marami na siyang iniiwan. So sabi niya, mubalik ako. Sabi ng Diyos, mubalik ako. So ang sinabi niya doon na, punta siya sa silangan dahil titingnan niya ang kanyang mga mag-aaral sa silangan. So, sabi ng Diyos, pagbalik ko, makikita niyo doon ang mga palatandaan na ang inyong master, ang inyong ministro ay bumabalik na. So, ang ating Panginoon, dahil siya ay Alpha at Omega, hindi siya namamatay. Hindi siya namamatay. Nandito lang siya sa atin kasama. Tayo lang mga tauhang nilikha nung unang panahon ang nangamatay. Tayo lang ang namamatay, guys. Kaya sabi ni Divine, yung mga espiritu ninyo bumabalik-balik lamang dito sa mundo. So kung sino kayo noon at sino kayo ngayon, yan ang tutuklasin ninyo kung ano ang inyong mga kaugalian ngayon. Dahil makilala ninyo ang inyong mga sarili ngayon kung sino kayo noon at ngayon. So, ang sabi ni Divine, kung halimbawa, nagtaksil kayo sa PBMA, noong unang panahon, ito'y magpapakilala na kayo ay mga kalahi ni Judas Iscariote. Yan ang explanation ni Divine Master. So, kung halimbawa, tumalikod nga tayo ngayon sa ating association, so that's a part na ang espiritu mo noon ay isa sa mga nagtaksil kay Jesus Christ. So, yun ang sabi ni Divine Master dito na balik na ang Diyos, no? Balik, sabi niya, balik ako sa balik ako sa silangan. O di ba no, Pilipinas, isa silangan. Okay. Balik siya sa silangan. Okay? Puntahan niya ang kanyang mga mag-aaral at doon siya magpakita ng kanyang mga mission at mga ginagawa noon at ngayon. So sabi ng Panginoon na pagbalik ko, marami ng mga kababalaghan dahil magsilabasan na ang iba't ibang mga elementos, magsilabasan ng mga masamang espiritu na noon mga nangamatay na noong unang panahon. Pero pagbalik, sabi ng Diyos, pagbalik ko, palabasin ko yun lahat. Palabasin ko ang mga mabait na mga espiritu. Palabasin ko ang mga masamang espiritu dahil magsilabasan na ang mga kababalaghan. Palabasin niya ang magpatutuo. Palabasin niya ang mga maligon na mga paniniwala at panindigan. Palabasin niya, paliparinin niya ang mga bakal, palitawin niya ang mga bakal, at magkaroon na ng science, at ang mundo ay magiging high-tech na. So ito ang mga na sinasabi ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na hindi ninyo ito maano sa Biblia kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. So dito sa PBMA, gina-explain dito ni Divine na yun na ang mga explanation ni Jesus Christ na pagbalik ko, may kakaibaha na ang mundo. So, noon daw, sa panahon, dahil dream sometimes comes true, sa panahon noon, ang pagbaha daw noon ng mundo, buong mundo, yung arka, di ba? Sabi ni Divine, that's just a dream. Dream lang ni Noah.
Oh, isa lang dream na narinig niya sa kanyang panaginip. Isa lang na boses na narinig niya sa kanyang panaginip na magawa ng malaking bangka dahil mayroong lunok, mayroong malaking pagbaha. So that's just a dreams. So ang pinupoint dito ni Dr. Jose Rizal as Dr. Yuj, dream sometimes comes true. So anong nangyari? Yung panaginip na sinabihan si Noah, maggawa ka ng arka sa tuktok ng bundok. O, magpatulong ka sa iyong mga anak at kaibigan, kamag-anak. So, sa dream lang yun. Pero nung nangyari, di ba na-realize ito? Nagkaroon ng malaking baha. Dahil ito ang sinasabing dreams sometimes comes true. So, mangyari, hindi man agad ito ma-realize, it takes several years, several centuries na ma-realize iyon. So, nangyari talaga. Comes true. So, sabi ni Divine na noon, ang pagpili ng tao ay pinadaan kayo sa panaginip kay Noah, and then, ang pagpili ay gilahat kayo giparusahan noong unang panahon. Pero sa ngayon, sabi ni Divine ang sistema ngayon mga anak, kilalanin ninyo kayo, ang inyong mga sarili, kung sino kayo noon at sino tayo ngayon. Okay? Alalahanin ninyo. Pipilian kayo. True sa inyong mga ginagawa ngayon. Noong unang panahon, gibaha. One time, baha. Pero ang sistema daw ngayon, depende sa iyong ginagawa. Individual parusa, individual record, individual na kaligtasan. So, hindi na kayo lahat walain in one time. Kagaya yung baha noong unang panahon. Pero ngayon, iba na daw ang sistema. Sabi ni Divine, individual na. Nagdepende na sa iyong ginagawa. So, ikaw, membro ng PBMA, matino ba? Na naroon ka sa bisyo. Singsingan mong daggo, mga misyonaryo mong daggo, tapos patuloy pa rin kayong nag-drugs, patuloy pa rin kayo nagdruga, patuloy pa rin kayo nagbinta ng mga drugs. Kayo ang mga pusher, user, at mga drug addict. Matino ba daw? Maganda ba sa imahin ninyo na mga bisyoso kayong daggo? Maganda ba iyan? Nagpapakita ba iyan na mahal mo ang PBMA? Nag-represent ba iyan na mahal mo si Divine Master at mga spiritual division? Nag-represent ba yan? Na nagsing-sing ka, tapos nandyan ka, nagbisyo. Nandyan ka nagsugal sa online. Ang lakas mo magposta. Mga online na mga buyang, mga online na mga gambol. Tapos nandyan kayo sa kasino, nag-inom, nagbisyo. Tapos nandyan pa rin kayo sa buyang. Nandyan, nagsigaw-sigaw kayo, nagbuyang kayo. Matino ba daw yan sa isang membro? Nag-represent ba iyan ng isang tunay na membro? Na nandyan kayo, mga babae, dagko, mga misyonaryang dagko, nag-mission, maraming mga kalukuhan. Lagi kayong nag-attend ng mga chapters, meeting, tapos nandiyan pa rin ang inyong mga ugali ng mga away-away, mga immatured, mga self-pity, mga tabian, mga chismusa,
sawsawira, sensitive, matampuhin. Lahat ng mga kaugalian ay nandiyan pa rin sa inyo. Ilang edad na ang PBMA? Since 1965 and until now, 2023. At lagi kayong nag-a-attend ng mga chapters, meeting, conference, ang mga lecture noong unang panahon. Bakit hindi pa rin nabago ang mga kaugalian at mga masamang ginagawa? Sabi ni Divine Master, matino ba? Tingnan ang isang membro. Na nandyan kayo sa mga bisyo. Mga kaugalian ng mga pangit. Sabihin ni Divine Master, ang utos ko sa ako mga misyonaryo, misyonarya, habang kayo'y nagmimisyon, huwag kayong magpatuo-tuo dahil hindi yan ang kautusan. Pero inyong ginagawa ang magpatuo-tuo, magpakalat ng mga istorya na sabihin ninyo ang PBMA nabungkag na kay walay supreme master. Magpakalat kayo, mga expired na. Marami kayong mga istorya na pinangunahan ninyo ang espirituhanon. Marami kayong gawa ng mga hindi mabuti sa imahin ninyo at sa pagiging membro sa PBMA. So what is that? Matino ba yan? Nag-represent ba yan? Naunawaan nimo ang turo ni Divine Master Miss D? Wala. So ngayon, sabi ni Dr. Yustubar na alam ninyo, ang inyong mga record ay kanya-kanya. Ang inyong mga kaligtasan kanya-kanya na ngayon. Hindi na yung sabihin na nang dahil kaibigan mo siya, nandoon nagparehistro kayo ng ibang grupo dahil best friend kayo. Sabi ni Dr. Yuts, remember, kanya-kanya ang kaligtasan. Tingnan ninyo si Jesus Christ na nagpapako sa krus. Kasama niya ang mga disciple niya sa kanyang pagmisyon. Pero pagpako sa kanya, mayroon bang disciple na nagpapako din? Wala! Dahil kanya-kanya. Ang ibang mga disciple nga, tago sila, kaya ayaw nilang madamay. So, sino talaga ang nagpapako? Si Jesus Christ. Do that represent kanya-kanya ang kaligtasan. Yung mga best friend ninyo, mga kumpare ninyo, na mga membro sa association, dahil naniwala kayo sa kanilang mga pinagsasabi na ipanghila kayo, nakinig kayo, do you think na makaligtas ba yung mga kumpare ninyo ng mga membro sa PBMA? No, because magbase sa imong ginagawa, magbase sa imong record. So, Jesus Christ is a good representation na yung pagpako niya. Nasaan ang mga disciple? Wala! Si Jesus Christ na nakalubay sa krus. Yung iba nagtago, yung iba gidinay. Si Jesus Christ. So, ganun ang sistema ngayon. Kanya-kanyang kaligtasan tayo ninyo ngayon. Kaya, huwag kayong magpapadala ng mga maraming magpabighani sa inyo, mangakit sa inyo about sa kanilang mga grupo-grupo. Dahil, sabi ni Dr. Yustubar, isipin ninyo, ang tunay na membro sa PBMA, sunod sa Constitution o Philippine Benevolent Missionaries Association, the law of government and the law of God. Yan ang tunay na mga membro sa association. Hindi lang kayo magsunod-sunod ng mga asosasyon, na sabi ni Divine, mga kulorong, mga legit, dili mga legit. Okay? Gusto lang nila angkinin ang corona o karangalan ng ating Master Junior. So, sabi ni Dr. Yustubar, mahirap lang talaga tayo. Totoong pinagmumura tayo at pinagmaliitan tayo. Ngunit kung tunay kang membrong nagsunod sa mabuting gawain, nangahulugan itong walang dungis ang iyong puso. Yes, each of us ay nakaranas ng mga pambubuli. Each of us
minamaliit tayo, minumura tayong lahat. So kung sino man ang nagmahal at naniwala sa Diyos at mga taong mababait, sila iyon ang kinukutya, sila ang sinasaktan, sila ang binubuli at pinapahirapan. So sabi ni Dr. Yuj, ngunit kung tunay kang membro, magsunod sa mabuting gawain, nangahulugan daw na ang iyong sarili, ang iyong puso ay walang dungis. Yeah. So this is the reason why bulihon tayo. Dahil itong mga tao kasi, masama ang kanilang mga ugali. At bakit sinabihan tayo ng mga masakit na salita? Minumura tayo, ginabuli tayo. Dahil sabi ni Dr. Yuj, yung mga puso kasi ninyo malinis. Nag-reflect yan. Talagang liwanag yan sa kanilang paningin. Napakasilaw. Napakasinag mo. Kaya galit sila sa iyo. Parang nairita sila. Hindi sila mapapakali. Parang nangangati yung mga sarili nila na nandyan ka, na yung puso mo sa ilalim mo, malinis. Walang dungis ang puso mo. Kaya, itong mga taong nang bubuli ay talagang mairita ang kanilang espiritu. Kasi yung mga espiritu nila ay mga masama. Kaya makati-kati pag nandyan ka. Parang initado, asar sila, galit sila, inis sila sa iyo. Kaya ganun. So ito ang sabi ni Divine, kung ikaw mabait na membro sa association, nangahulugan na yung puso mo malinis. Kaya, mainit ka sa kanilang paningin. Tama? Maruming tingnan ang balat ng inyong katawan. Ngunit ang laman niyan ay sumisipsip ng mga biyayang bigay ng Panginoon. Sabihin kayo, pangit ng mukha nyo. Ang itim ng inyong balat. Sabihin pa kayong mga kungking. Sabihin pa, ano pa yung mga pinagsasabi nila noon? It's just like the one that I explained sa inyo, ang pagbubuli sa akin. Na noong unang panahon, pag nagkwento ako ng aking journey sa mga nagbubuli noong unang panahon, naiyak ako guys. Habang nag-explain ako ng mga nakaraan ko sa mga pambubuli ng mga kakilala ko sa akin, na emotional ako guys. Pero nang nagbabasa na ako ng guidance series, talagang nabigyan lakas ang aking puso na hindi na ako magpatulo ng luha ko. Hindi na ako na emotional dahil naunawaan ko na kung bakit binubuli tayo. Naunawaan ko kung bakit sinasaktan tayo, bakit maliit lang tayo sa kanilang palingin, mura-murahin tayo, saktan. Kasi sabi ni Divine, kahit marumi daw yung balat nyo, sabihin kayo mga kungking, mga itim, kahit i-discriminate tayo dahil hindi tayo maganda, hindi tayo maputi, kasi sa Pilipinas kasi, ang mindset ng mga Pilipino, pag puti, maganda, pag puti, mayaman, and that is the brainwash of the media. Brainwash yan ng media. Ang mukha ni Jesus Christ, baguhin nila ng puti na kulay ang kanyang balat. The real skin color of Jesus Christ, kayo manggi. Maitim ang kulay ng balat ni Jesus Christ kung halongkatin ninyo iyan sa Biblia. Okay? So, it's about media. Manipulation is a brainwash. Tayo mga Pilipino, pag puti, gwapa. Pag puti, mayaman. Pag ikay maitim, ingnong kang kungking, ingnong kang nigra. Ingnong kang pobre. Pag ikay ang mga kulay natin. Actually, the real Jesus Christ. Ang kulay ng balat ni Jesus Christ ay kayo manggi. May pagkaitim-itim ang kulay ni Jesus Christ. Why?
Because the very beginning, nag-mission si Jesus Christ doon sa mga lugar ng mga mainit. Egypt, Jerusalem, Africa. Yun ang mga simula. Hindi nang simula ang ating Diyos Panginoon doon sa ano? Sa England. No? Okay? So, it's about brainwashing sa media. Kaya sa Pilipinas, ganun ang treatment doon. Pag ikay maputi, sobra kaganda ang mga pagtagad sa iyo ng tao. Pag ikay pangit, ikaw mangitim-itim ang panit mo, itong sinasabi, marumi sa kanila ang iyong balat. Ngunit ang laman, yan, na iyong puso, ay sumisipsip sa biyaya ng bigay ng Panginoon. Yes! Oh, kahit mangitim pang atong panit, balat. Sabihin pa tayo mga mga maitim. But again, ang dugo mo, sa ilalim ng puso mo, ang sumisip-sip yan, ang biyaya ng Diyos na nandyan sa iyo. Because people are very good in discriminating and very good in judging of who you are. Pag nakita yung outside beauty mo, pero hindi nila pinakiramdaman yung ilalim ng puso mo na ito'y sumisip-sip sa biyaya ng Panginoon at ang puso mo ay walang dumis. Oh? Yun ang mga pagkakamali ng tao. We are only good in looking by outside beauty, not the inside, the deepest of the heart of a person. Okay? Kaya tayo mga membro sa PBMA, ha? Yung inyong mga pagka-discrimination sa kulay ng balat, baguhin ninyo yan kasi it's not good nga mag-ano tayo kung mangitim yung isa, maputi yung isa. We are all equal in the eyes of God. We are all the same. Okay? Ang tingnan niya ng Diyos, ang puso natin. Oh? Yeah, maputi ang kanyang balat, the outside beauty, but the inside of the heart is dark. Oh? Mangitim na budhi. Ikaw, maitim man ang balat sa panglabas, pero ang puso mo ay mabait. Ang puso mo ay walang dungis. Ang dugo mo ay sumisipsip sa mga biyaya ng Panginoon na binigay sa iyo. So, kaya tayo mga membro sa PBMA, hindi pwede tayo nga magtingin kung ano ang kulay ng mga balat natin. Mapangit man o maganda. Treat the same. Okay? Lahat pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Dito tayo tinitingnan. Okay? Okay. So kaya, sa ating association, kahit may makita kayong mga mga homeless, mga pangit, huwag ninyong sabihin, pangit. Hindi ninyo alam, puso yang ginto. Paano naman yung mga nadikarubata, yung mga gaganda ang mga pakitang tao, pero mga puso pala yan ay mga O, di ba? Kaya, sabi ni Divine, baguhin ninyo yung mga pagka-discrimination na yung mga pang-bully ninyo, iwasan na ninyo yan. O, yung mag-ano kayo ng kapwa, kasi hindi yan matino ng mga membro sa PBMA. Okay. Bakit kailangan dagdagan pa natin ang ating pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Master Junior? Sabi ni Divine Master. Bakit dagdagan pa natin ang ating pagsumikap na magpakabait tayo sa pamumuno ng ating Master Junior? Sa pamumuno ngayon ng ating Master Junior, our new president, so ito yung sinabi ni Divine Master, yung pag-upo ng ating Master Junior. Kailangan dagdagan pa natin ang ating pagsisikap na makamit na sana natin ang matagal nating hinahangad dahil narito na tayo sa finishing touches. At sa hindi magtagal, itong inuupuan natin dito sa harap ng administration building, makarating na tayo ng ingay galing sa itaas. May dumaraang mga sasakyan dyan tulad ng train, cable cars, and all we have to do is to stay where we are and stay where we are. Just like the day when I left you.
So sabi ni Divine, yun ang kasabihan kung ano ang anyo ninyo sa pag-alis ko. Ibig kong ganun pa rin ang anyo ninyo pagbalik ko. Tatandaan ko ang araw na yan sa aking pagbabalik dahil mahaba pang panahon ang hihintayin natin bago pa ako makabalik dito. So, si Divine Master nag-message ha, we have to clarify this message. Buhay si Divine Master. So, nang nagsalita siya dito, sabi niya, mamumuno ang aking anak, si Junior. O, siya ang inyong bagong Supreme President and Founder. Okay. Pag upo ng inyong Master Junior, kailangan dagdagan pa ninyo ang pagpakabait. Ha? Dagdagan pa ninyo ang inyong mga pagsusumikap. Kung ano man na yung mga pagsusumikap ninyo sa kabutihan at kabaitan at pagiging membro sa PBME, dagdagan pa ninyo. So sabi ni Divine ha, na ito atong administration building ngayon, makikita na ninyo ng inyong Master Junior magtugtog na iyan. Ang ingay ng tugtog ay makarating iyan sa langit. Sabi ni Divine Master dito. And then, darating din na itong Sanusi ay mayroong mga train, mga cable train daw ito. Mga panibagong mga makikita ninyo sa Sanusi Dinagat. So, makikita na ninyo, mayroon na dito one day, malaki na ang mga daan dito, magiging national road na. At nakarinig ako na mayroon ng budget ang Sanusi Dinagat para maggawa daw ng mga national road from Tatay Isik all the way doon sa Mayahay, at mayroon na daw, approve na daw yung pag ng mga boulevard daw yun, at saka susunod daw ay may mga airport na daw. So narinig ko yan. So ngayon, since we're talking about Divine Master Message na naka-rating dito sa guidance series, i-explain ni Divine na marami ng pagbabago dito sa Sanusi Dinagat. Magiging syudad na ang Dinagat Island. At marami ng mga pagbabago dito dahil magiging high-tech na kayo, magiging high-tech na ang utak ninyo, at magiging high-tech na rin ang mga ugali ninyo. Okay. So, sabi ni Divine na aalis man ako, ang upo si Master Junior, inyong Pangulo. And then, sa pag-upo ni Junior, mubalik ako. Okay, kaya sabi niya, yung pag-upo ni Junior, hindi ninyo iniisip na ako iyon. Katawan ni Junior ang nakita ninyo. Pero ang espiritu ko yan ang bumabalik. Matagal na akong bumabalik sa PBMA. Nang nakita ninyong nakahiga ako dyan sa shrine, nibalik ako agad. Yung si Junior, ang katawan ni Junior ang ginagamit ko. Kayo mga membro sa PBME, hanggang ngayon, lagi pa kayong sabi na sana si Divine Master. Kailan si Divine Master bumabalik? Kaya ang nangyari, dahil lagi kayong nag-isip ng ganun, kung sino ang magpakilala at magsabi na nandyan ako, nandoon na kayo. Sumunod kayo, naniwala kayo. Sabi ni Divine, matagal na akong nubalik sa PBMA. Hindi lang ninyo na-recognize dahil hindi ninyo pinaniwalaan si Junior. Hindi ninyo gi-honor. Hindi ninyo gi-respeto. Pero matagal na ako nubalik. Pag nakita ninyo yung katawan ko nakahiga na, pag upo ng Junior ko, umupo na ako. Ako iyon. Sabi ni Divine Master. Pero marami man hindi naniwala. Marami man hindi nigalang kay Junior. So ngayon, sabi ni Divine, okay, pag-upo ni Junior, it was me. Because Junior is a game in my name. Sabi ni Divine Master. Pag-upo ko, ako na yun. Yung mga gikasuhan ninyo, ako iyon. Yung giperiso ninyo, ako iyon. Sabi ni Divine Master. Yung gitaksila ninyo, ako iyon.
Yung gibinta ninyo nga 2 million ang ulo ni Junior, ako iyon. Yung mga picture na tinanggal ninyo sa inyong mga chapter na si Junior ang nakikita ninyo, ako iyon. Lahat iyon ay ako. Junior is a game in my name. Pangpalito siya na ginagamit ko para talaga hindi ninyo ako makilala. No, bumabalik na ako, matagal na ako bumabalik. Kaya lang yung mga mata ninyo ay material lang. Wala nagmahal, material lang ang mata. Kaya hindi ninyo na-recognize na ako. Bumabalik na. Ito ang sabi ni Divine Master, ang tagal ko nang bumabalik. So ngayon, sabi ni Divine, nag-upo po ang ating Master Junior. Makikita na ninyo guys na marami ng pagbabago. May mga ano na tayo, may mga maraming vapor. Mayroon na tayong mga motorcycle, bao-bao. Naga-high-tech na rin ang San Jose Dinagat. Ang inyong mga mukha na bago na iriyan, ang inyong mga buhok nagiging lalaki, ang inyong mga kilay, gipang ano na ninyo, yung mga mabaga na yung mga kilay ninyo. Ang mga misyonarya, nagakarsunis na. Ang mga lalaki, ang mga sanina, hindi na maunawaan. So sabi dito ni Divine Master, okay, pag-upo ng inyong Master Junior, ako ang umupo. Yung spirito ko ang umupo. Okay? Ang aking isabi sa inyo, mabago man ang Dinagat Island, mabago man ang mga pangitain dito, mabago man ang takbo ng PBMA, I want you to stay the same. Sabi niya, ang mga mukha ninyo gusto ko na ganun pa rin. Kung umalis ako na mga maganda ang inyong mga mukha, na mga mabait kayo tingnan, kailangan pagbalik ko, sabi ni Divine, ay ganun pa rin kayo. Okay? Kung iniwanan ko ang PBMA sa inyo, kailangan pagbalik ko ay nandyan pa rin kayo sa PBMA. Dahil stay where you are. Sabi niya dito. So, ang explanation ni Divine, ang pagbabago ng Dinagat Island at ang pagbabago ng buhay ng PBMA. Sabi ni Divine, iniwanan ko kayo sa PBMA. So, kailangan nandyan pa rin kayo pag uwi ko, pagbalik ko. PBMA pa rin kayo. Naninatili, nanindigan, naniwala, nagmahal. Kailangan walang mabago sa inyo. So, kailangan daw, stay where you are and stay as we are. Kung darating ang panahon, magiging high-tech na ang San Jose Dinagat. Marami na ditong mga cable cars, na mga train. Marami na daw. Buildings, magiging syudad, like America. Ang San Jose Dinagat. Stay where you are. Kung anong ugali mo, kung isa kang mabait, hawakan mo yung pagpakabait mo hanggang sa dulo ng walang hanggan na hindi ka magbago. Kasi maraming mga membro na pag mabago na ang buhay nila ay kinalimutan na ang PBMA. At marami ding mga misyonarya nang dahil sa fashion trend ngayon at panibagong mundo, wala na. Para ng mga iring, para ng mga kwago ang mga dagway. Sabi ni Divine, mabago man ang San Jose Dinagat, kailangan yung mga mukha ninyo yung mga mabait pa rin. Na hindi kayo mga hayop tingnan. Na hindi kayo mga tigre, mga iring, mga animals o mga unggoy. Na inyong mga mukha. Kailangan kung ano yung mukha ninyo, sa aking pag-alis ganun pa rin. Okay? Walang nagbabago. Kung anong pag-ibig ninyo sa PBMA, kailangan hindi mabago. Balikan, ulian, ganun pa rin. Nandyan pa rin kayo. Stay as you are, as we are. Okay? Yon ang kasabihan. I will see some people here, baka makatulong pa rin sila, lalong-lalo na itong mga matanda na. Ngunit sisikapin, yung hindi kayo nakatulog sa panahon na iyon. Okay? Babalik ako at nakisama sa inyo. Si Junior ang nakita ninyo, pero ako ang nasa likuran nito.
Dahil kumustahin ko kayo bawat isa kung ano ang inyong mga achievements, kung ano ang nagawa ninyong pamahalaan, at kung ano rin ang nagawa mo sa inyong kapwa at sa Panginoon. That will be the time wherein the judgment of the living and dead will be put to order. As according to my son, that the judgment comes only in the hour of death. And that is very true. But we will not wait for it, for that judgment to come. Let you be ahead of the judgment. Yun ang prinsipyo ko ngayon. Okay, sabi ni Master Junior, okay, hukman natin ang mga tao pag nandun na sila sa kamatayan or mamatay na sila. Sabi ni Divine, no. Habang buhay pa sila, let judge them sa kanilang mga prinsipyo. Habang mga buhay pa sila, mga membro sa association at aging active pa sa PBMA, hukman na natin sila ngayon. Ito ang sinasabing paghukom sa buhay at patay. At makita mo doon sa unahan ng paliguan ka sa mabuti o magandang bagay, hindi sa pangit o sa masamang bagay. Ngunit kung gumawa ka man ng masamang bagay, ilagay ninyo sa inyong isipan na ang kapalit nito ay isang parusa na siyang katumbas sa nagawa mong kasalanan. Hindi ka rin makatanggap ng gantimpala sa iyong pagkakasala. All I could say to you here that you are very lucky dahil mayroon ding pumalit sa aking pwesto dito na mga kamag-anak. Kasing tulad ko rin ang ugali, ang damdamin at halos lahat magkatulad. You are very lucky dahil iba sana ang kanyang plano, dahil iba ang kanyang abilidad. Ngunit tinanggap niya ang responsibilidad dahil ang sabi niya, mahal ka raw niya kayong lahat. Kaya you must have to make certain step to make him at least think that he belong to you upang hindi na siya mag-isip na kung ano pang bagay ang laban sa inyo. So sabi ni Divine, pag alis ko, ang aking anak si Junior ang susunod, okay? And then after that, mayroon pang mga anak o kamag-anak ang maghawak ng ating asosasyon. So sabi ni Divine na kailangan magpakabait kayo sa inyong Master Junior sa kanyang pamumuno. Dahil kung hindi kayo magpakabait sa kanyang pamumuno, mas lalong matindi ang pagsubok. You see? Dahil hindi man tayo lahat nagpakabait sa pamumuno ni Master Junior, tingnan nyo ang pagsubok at yugyug na sumusunod kang Master Junior. Oh, kaya katindi na. So maraming nagkahulog-hulog until now because some of the members still confused. Some of the members still don't know what to do. Some members still searching something inside their heart na empty pa rin ang kanilang puso at isipan at hindi pa rin sila nakapag-desisyon ng kanilang prinsipyo at panindigan. So sabi ni Divine dito na si Junior at ako parihara kami, parihara mong puso, parihara mong kaisipan ang mga plano. Pero once na hindi kayo magpakabait sa pamumuno ni Junior, mayroong susunod na mga anak o kamag-anak na maghawak ng PBMA. At dyan ang matinding pagsubok. Nakita na natin ito ha, na-witness na natin ito ngayon. So, kaya sabi ni Divine na kahit ganun pa rin ang mangyari, stay where you are. Balik pa rin tayo sa sinasabi ni Divine Master, stay where you are. Kung iniwanan kayo sa PBMA, nandyan lang kayo. Panindigan, hawakan ninyo ang PBMA. Bakit hindi natin paglaitin at apihin ang mga kasamahan natin kung sakaling sila'y nagkasala? Yun ang sabi ni Lolo. Okay, so, kung ang isang membro, halimbawa sa isang chapter ay nagkasala siya, bakit hindi daw natin pwedeng apihin? Kung siya ay nagkasala. Ang masasabi ko'y isa o dalawa lang. Una, ang hingiin kong pamasko sa inyo ay ang inyong pagpakabuti at sana magpatuloy ang inyong pagkaunawaan, mahirap man o mayaman, kailangan ito. Okay, example sa ilalim ng chapter. Sabi ni Divine, ang Lolo,
ang hingin ko sa inyo, una, this is my Christmas gift na kailangan magpakabait kayo sa asosasyon at mag-unawaan kayo. Mahirap man o mayaman, kung may mga mahirap dito sa asosasyon, sa chapter, kung mayroon mahirap o mayaman, mag-unawaan kayo. Walay mga lait-laitan. Kung pangit ang mukha ng isang membro, huwag mong laitin. Kung ano ang kanyang kalagayan, huwag ninyong laitin. Kailangan mag-unawaan talaga kayo, ha? So, sabi ni Lolo, kung makita niyong nagkasala ang inyong kasamahan, tulungan ninyo, huwag ninyong daganan. Yes. Huwag mong bigyan ng gulo ang kanyang isipan. Huwag niyong dagdagan ang pagkakamali ng kanyang nagawa dahil wala kang alam sa hukuman. Huwag na kayong makialam sa anod pa dyan, kundi man lang ninyo tulungan ang mga gawain, inyong mga kapitbahay at mga kapitbahay, ipaubaya nyo na lang yun sa mga opisyalis at sila ang bahalang magpunta kay Master. True channel ba? Ang pagpunta ninyo sa mga opisyalis ay upang mabawasan ang sakit ng ulo ng ating ministro. Ngunit huwag ninyong sabihin na wala na yan ngayon dahil luma na ang kanyang pamaraan. Tapos kung ano ang dahilan na hindi ninyo pagkaunawaan ay alisin ninyo na lang. Yan ang inyong mga isipan. Isipin ninyong parang walang nangyari. Luma na ang ugaling yan. Noong araw pa iyan na maaring madala ninyo. Ngunit, magtanim pa kayo ng kawayan, mabuhay man o hindi, ay patuloy pa rin ang pagkamuhi ninyo sa inyong kapwa. Wala na yan ngayon. Dito sa espiritual, pinagbawal ang pakikipaghimagsik at pakipagtalo sa kapwa. Tanging ang Diyos lang ang nakaalam nitong lahat. Okay, so sa amin ni Lolo, dito sa ating asosasyon, ha, ang hingin ko sa inyo na pamasko, huwag na kayong maglait-laitan. Huwag na kayong magbuli-buli at maliitan pa ninyo masama mga story ang inyong mga kapwa, membro. Kung nagkakamali siya, ano ninyo doon sa kang master. Ipaalam ninyo, dagdag ng mga kasakit sa ulo sa inyong ministro. Bakit hindi kayo nag-usapan? Bakit hindi kayo nag-usapan, nagharapan, nagkwentuhan sa inyong mga kaugalian sa chapter? Mga chapter officials. Mga immatured na mga ugali. Instead na, nandyan kayo magharapan sa inyong meeting. Magharapan kayo kung anong mga hinanakit ninyo, mga hihimagsik, or mga disappointment, prangkahan. Sabihin mo, oy, ikaw president, sakit ka kayo manulti, kaya gingnan ko nimo nga, kanang grade 1 ra ko. Sabihin na po, ikaw, nagsabi ka sa akin na ako ay walang kaalam-alam. Kay kuwan na daw kuno ko, ay jot or mangmang. Yung magprangkahan kayo. Why? Guys, you are old enough to solve the problems. Hindi na yung mga problema ninyo na mga kaya ninyong isolve, kaya ninyong isolve sa ilalim ng chapter. Hindi na yung kailangan na ipaabot pa kang Master Junior doon. Para kayong mga immatured na mga bata na wala pang mga natutunan sa PBM eh. Sabi ni Lolo, dagdag sakit sa ulo yan ang inyong ministro. Ang istorya, paparating doon kang Master Junior, kulangan dagdagan. Di pa mas tama ang pag-report. Why? Hindi ninyo yan solbaron sa inyong mga chapter. Mag-usapan kayo, mag-upuan kayo. Kung may mga himagsik kayo at may mga hinanakit kayo, face to each other. Talagang masakit sa puso pag maprangka tayo ng bawat isa. Alam nyo, sa ilalim ng chapter, kahit nag-ID pata ninyo, nagaputi pata ninyo, pero alam nyo, nandyan sa ilalim ng chapter ang nagkaiba't ibang mga hindi magandang ugali. Alam ko yon. Hindi lahat ng membro sa ilalim ng chapter ay mga santos o santas. Nandyan lahat ang mga immatured, nandyan ang pag-away-away ng panungkulan, mayroong magmataasan, kay siya na raw ang nakaalam, siya raw ay may
ginagamit daw sila ng mga espirituhanon. Ano ba ng mga kaugalian na dili magpasulti, dili magpa-correction, hindi magpasabi ng mga opisyalis, kay sila na raw ang alam. Tapos kung makuriktahan, magalit. Kung makuriktahan, pangit ang mga sinasabi. They are not humble to listen of what the members feel about you. Sabi ni Lulu, makaya ninyong sulbara ninyo sa ilalim ng chapter. Huwag na ninyong parating-parating pa sa inyong master. Marami pa siyang mga inaisikaso, marami pa siyang ginaisip sa iyang sarili, sa iyang pamilya, sa iyang pagiging Supreme President, sa iyang music career, sa iyang kaso, sa iyang ang daming mga problema niya na nagapaligid sa kanya. Tapos kayo, mga membro sa association sa ilalim ng chapter, nag-away-away kayo. Di ba nagpabigat yan sa sakit ng ulo at sa mission ng inyong Master Junior? Hindi ninyo yan na-realize? Noong unang panahon, dami nating mga nagawang kamalian. Sa pamumuno ni Master Junior, we have so many stupid attitude na atin ginagawa sa ilalim ng chapter. Hindi natin gidisiplina ang ating mga sarili. Kaya ang sabi dito ni Lulu na kayo sa spiritual, pinagbawal ang paghimagsik at pakipagtalo sa kapwa. Tanging ang Diyos lang ang nakaalam nitong lahat. Okay? So sa ilalim ng chapter kasi kayo ang mga representative ng PBME dyan. Kayo ang mga misyonarya. Ilagay palagi sa isip ninyo ang mga mabuting kautusan. So kung magano kayo, may mga conflict kayo sa ilalim ng chapter, sulbaran ninyo. Kaya hindi na kayo mga batang maliit. Lahat na kayo dyan, mga senior citizen. May mga edad na kayo. Tapos hindi pa rin ninyo masulbad. Hindi pa rin ninyo malutas ang mga problema. Pakita ninyo. Kasi alam ninyo, ang ating pagpakabait, ito'y yung makagaan ito sa problema ng ating association. Kung lahat tayo ay gumagawa ng kabaitan at kabutihan, ito'y karangalan ng ating association. Malip up ang dungog or karangalan ng PBME kung tayo mga mababait at gumagawa ng kabutihan at tayo nag-represent na tayo'y nakaunawa sa teaching ng PBMA, sa doktrina ng PBMA. Pero kung ipakita natin na tayo ay parang mga aso at mga cat, iring, diyan sa ilalim ng chapter na isang salita, may ngandayan niya siya, meow! Tapi kasi, anak ba ng mga kaugalian? So, nag-represent ba iyan ng mga tunay na membro sa PBMA? Wala. Tapos may mga ano pa kayo, may mga sindikato pa kayo ng mga plano na maghihimagsik. Magplano-plano pa kayo na siraon ng PBMA. Kagaya yung atong association ngayon, ang dami kayang nagplano yan noong unang panahon hanggang ngayon na siraon ang PBMA, bungkago ng mga PBMA, yung mga ugali ninyo, guys. Dili yun mo madawat matanggap sa mga espirituhanon. Okay? Hindi yun mo tanggapon kana yung mga ugali. Kasi sa mga sa mga evil yan na mga ginagawa. So, mahirap din na kalabanin ninyo ang PBMA. Kasi sabi ni Divine, nandito ang dugo ng Panginoong Diyos Jesucristo sa ating asosasyon. Binuo ang PBMA ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Ito'y mula sa kanyang puso at dugo at sa kanyang pagsakripisyo. Kaya hindi talaga masira o mawala o mabungkag ang PBMA. Okay? Kaya sabi ni Divine, sinong kalabanon nila? Ang pinaka-gamhanan sa tibok kalibutan? Ang inyong banggaon? Sabi ni Divine, kayo nga mo again sa PBMA, kayo ang mawala sa PBMA.
hindi ang PBMA mawala, kayo ang mga wala. O diba, yung mga membro nga nag-isip ng mga pangwarta sa PBMA, tingnan nyo, sila may nangawala. Mag-isip na magsarili ng grupo, tingnan nyo, sila may nangawala. Yung mga taong nagsakit ng mga salita sa PBMA, sila ang nangawala. Yung mga taong hindi naniwala kang Divine Master at Master sa SD at sa doktrina, sila man ang nangawala. O diba? Ganun sabi ni Divine, hindi mawalang PBMA, kayo ang maligaw, kayo ang mawala. Dahil once na mo-against mo sa PBMA, sabi ni Divine Master, iikutin ko ang inyong kaisipan para kayo'y magpalayo sa akin. Kung hindi kayo maniwala kay Junior, babaguhin ko ang inyong mga utak para kayo'y mapalayo sa PBMA, para kayo mapalayo sa akin. And that is clear. Yung mga membro na hindi naniwala kay Master Junior at hindi gumagalang kay Master Junior, nangawala sila ngayon dahil binago ni Divine Master ang kanilang mga utak. Binago ni Divine Master ang kanilang mga puso. Klaro? Klaro. Okay. Ano ang gagawin ni Lolo balang araw sa mga membrong nagbibisyo na nanirahan dito sa banal na lupa sa San Jose? Yung mga lasinggero, mga nagsusugal, at yung nagtitinda ng mga ipinagbawal na gamot, ay paalisin ko sila dito balang araw. Babalik dito ang kapatid kong si Siroy. Si Lolo at si Siroy ay magkakapatid. Upang kunin yung mga taong masama. Kaya dapat niyong tandaan kung sino man sa inyo ang masama. At hindi na muling magbago pa. Dadalhin ko kayo doon sa humunhun. At ako na ang bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala, pakainin ko kayo doon. Marami ang bato doon. Magmimina kayo, maganda ang inyong pagkain, libre, komida, pero walang kain. Wow, grabe ha? Yung mga anak ang mabuti, yan ang mga mabuti at mabait na mga tao na sumusunod sa batas ng PBMA. Yun lang ang makatira dito sa banal na lupa. Ang masama ay dadalhin sa labas, ipadala sa agos ng tubig. Tatangayin sila ng hangin at doon na rin sila titira. Yung lumipat sa ibang grupo, yung hindi sumusunod sa PBMA, paalisin ko yan dito, balang araw. Kaya mag-ingat kayo. Kukunin ko ang inyong buhay balang araw at doon ko ilipat sa kabilang buhay upang manahimik at maging masaya na ang San Jose at makita na natin ang liwanag kung alin ang mabuti at alin ang masama. At yun ng mga araw ang pagpili sa atin upang sa pagbalik ng ating Panginoon, hindi na ito ganong mahirap sa paghatol. Kung mayroon kayong mga anak na masama tulad ng magnanakaw, lasinggiro, nagsusugal ng babae at iba pang uri ng bisyo, balang araw wala na yan dito sa San Jose Dinagat. Yun mga kabataan, dapat ninyong tandaan, lalong-lalo na yung mga nagbibisyo. Mag-ingat kayo dahil ilang araw na lang magpasyal na dito si Siroy upang kukunin ang mga masamang tao. Si Siroy ang may-ari ng sakit na kulera. Kung siya na ang kikilos at pumasok sa isang lugar, isang bapor ang kanyang makuha at madala. Look like my dreams. Ngunit iba ang pamaraan nito. Maaring dalhin ko kayo na hindi na makikita at maari din namang mayroong makita upang hindi na talaga kayo babalik pa sa ating lugar. At kahit gaano, ganito ang pamaraan ko, huwag lang kayong matakot, yung mga mabait, dahil kahit patay na kayo, kahit mabuti ang ginagawa mo dito sa mundo, nandito pa rin kayo sa San Jose. Ako ang tagapagtanggol sa inyo. Huwag lang kayong matakot. Okay, so, sinabi dito ni Lolo,
Sabi niya, na dito sa San Jose Dinagat ha, sa banal na lupa, wala na dito'y manirahan pagdating ng panahon ng mga lasinggiro, mga masusugal, at itong mga naninda daw ng mga drugs. Drugs! Totoo, kaya nandyan na ngayon. Paalisin ko sila dito balang araw. Okay. So, kung sino ang mga membro sa association ngayon na nakarinig sa akin na message na ito, this is to remind you na kung isa kang lasinggiro at manunugal at isang drug addict, it's better to stop. Kasi nandito ang message ng atong lolo. Sabi niya na palayason kayong lahat na gumagawa ng mga kalukuhan at dungis ng banal na lupa. So, it's better to stop and repent and sorry. Panghingi ng sorry para hindi ka masali pagtaboy ng panahon. Si Roy daw ay kapatid niya daw ito. Tama! Kasi sabi si Lolo, ako ang may-ari ng kabutihan at ako ang may-ari ng masama. So, wala tayong lusutan dyan. Dahil he knows everything. Bad or good. So, ito si Roy ay manguha ito ng mga taong masama. Siyang maghakot nito. Okay? Sabi pa ni Lolo, nadadalhin daw kayo doon sa humunhun. Saan ba yung humunhun? Doon daw itapon itong mga mga masamang tao. Ang iba daw ay pwede daw nila yan walain na para hindi na kayo magbalik dito sa mundo. Meaning pulbuson na ang inyong mga kaluluwa para hindi na kayo babalik, hindi na kayo mag-reincarnate. Yung iba pa, pwede pa raw, depende nga sa atong mga record. So, sabi ni Lolo doon, huwag kayong mag-alala, pakainin kayo. Maraming bato doon. Nagmimina. Pakainin. Kainin ng mga bato. Nagmimida daw. Pero walang pagkain talaga doon. Okay? So, sabi ni Lolo, kayo mga mabait na mga membro na sumusunod sa batas, huwag kayong mag-alala. Kung nasaan kayo nasulok ng mundo ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, kung nagpakabait kayo, huwag kayong mag-alala dahil ang San Jose Dinagat ay ito'y inilaan para sa inyo. Mga membro na tunay, nagmamahal at sumusunod sa batas ng PBMA. Huwag kayong mag-alala. Ito lang mga masamang tao, lasinggiro, manunugal, mga nagbinta ng drugas, at kahit ano pang mga kaugalian na hindi naayon sa batas ng PBMA, yun daw ang mawawala sa San Jose Dinagat. At kahit saan kayo nasulok ng mundo, kung yan din ang inyong mga kaugalian, membro ng PBMA, nagsingsing kayo, pero yun ang maugali ninyo, mawawala talaga kayo sa PBMA. At hindi kayo dito makapasok or makapanirahan sa pagdating ng panahon dito sa San Jose Dinagat. So sabi ni Lolo, itong mga membro daw na lumipat ng ibang grupo. So let's clarify ha. This is PBMA. PBMA ay mayroong batas, doktrina, at mayroong Divine Master and Master and SD. Now, the PBMA in the material side, mayroon tayong bylaws, mayroon tayong SIC registration sa batas ng gobyerno. Now, sabi ni Lolo, nandito kayo sa PBMA. Ngayon, may mga grupo ngayon na gumagamit ng PBMA. May mga grupo ngayon na mga kadugo ko rin. May mga grupo, pamilya ko rin. Okay? Pero tandaan ninyo, sinabi ko sa inyo, stay where you are. Okay? Stay who you are. Kung PBMA ang namulatan mo, PBMA stand for the rest of your life. Now, nandito, napaligiran. Mga kadugo ko yan, nagsarili ng grupo. Karon, kay nakulangan kayo sa PBMA,
Hindi kayo nasiyahan, naguluhan kayo. Hindi ninyo na-appreciate ang aming mga teaching sa inyo na ito'y kaligtasan. So ngayon, dahil kulang ang inyong paniniwala, dahil wala kayong nakitang ministro nga ikot-ikot dyan ng PBMA, doon kayo tumalikod kayo sa PBMA. Nagpalayo kayo sa PBMA dahil naniwala kayo nandoon ako sa kadugo ko na nandoon daw ako. Naniwala kayo nandito daw ako sa akong mga kalumunan. Naniwala kayo nandito ako. Sabi ni Lolo, tingnan ninyo, lumipat kayo ng ibang grupo. Remember, they have different doctrine. Okay? Binago nilang rosaryo, gidagdagan og pangkatoliko. Ang mga chapter ninyo ngayon, nilagyan na og mga rebulto. Okay? Tapos, ang iba na naman, nagparehistro. Ginamit pa rin ang mukha ko, ginamit pa rin ang mukha ni Junior. Pero ang kanilang mga goal and objectives, business. Nakita ninyo yan? PBME is spiritual. PBME is kaligtasan. So, nandoon, naakit kayo dahil maraming mga promises. Okay, hindi ninyo yan common sense. Dito naman sa kabila, magsabi na naman na sila ay nandyan si Divine Master, si Master. Remember, everything there is a right time and there is an appropriate time. And there is a proper proclamation of everything. So, in the PBMA, the requirements is patience. Patience. Okay? Kung magmamadali kayo palagi, matitisod kayo. Kung gusto ninyong madaliun ang buhay ng PBMA, magkabali kayo. Remember, we still have problems in the PBMA. We still have kaso-kaso. We still have mga dapat natin asikasuhin sa PBMA. We still have paperwork to do. We still have chapter to taking care. We still have things to take care, to remind the members, to remind the missionaries ang PBMA, to enlighten the members. Marami pa tayong mga gagawain na dapat natin iayos sa PBMA. Pero anong nangyari sa inyo? Tumalikod na kayo. Ayaw ninyong kargahin ang krus ng PBMA. Ayaw ninyong, ayaw kayong makisama sa kalungkutan at problema ng PBMA dahil gusto na ninyong mo-shortcut. Gusto na ninyong mo-jump to other group. So, what is that? Is that shows that you are a genuine members of this association na kayo sa kagipitan at kalungkutan ng PBMA? Dahil marami akong mga nilagay diyan ng mga kadugo ko. Lahat papaniwalaan ninyo, talikuran ninyo ang PBMA na iyon ang sinasabi ko is stay where you are. Diba? So ngayon, dahil lahat ng ako mga kadugo paniwalaan ninyo, anong nangyari sa inyo? Sabi ni Lolo, lumipat sa ibang grupo. Yung hindi sumunod sa PBMA, paalisin ko kayo dito balang araw. So, gusto mo ba yan? Kahit sabihin nila, kadugo yan, di ba sunod kami? Remember, kanya-kanyang kaligtasan, kanya-kanyang record. Manghugas lang yan ng mga kamay nila pagdating ng panahon. Why? Because we are the missioners nga mayroon ng batas. Tayo ang mga mag-aaral na may mga batas sa ulo. So kaya ngayon, sabi ni Lolo, gi-state dito, paalisin ko sa San Jose Dinagat ang mga miyembro na lumipat sa ibang grupo. Klaro? Mag-ingat kayo. Kukunin ko ang inyong buhay balang araw at doon ko ilipat sa kabilang buhay upang manahimik at maging masaya ang San Jose at makita ang liwanag kung alin ang mabuti at alin ang masama. Yun ang araw sa pagpili sa atin. Upang sa pagbalik ng ating Panginoon,
hindi na siya masyadong mahirapan pa sa paghatol. Kung mayroon kayong mga anak na masama tulad ng magnanakaw, lasinggero, nagsusugal ng babae at ibang uri ng bisyo, balang araw wala na kayo dito sa San Jose Dinagat at wala na rin kayo sa ating asosasyon. Okay? I will give you a dreams. Dreams! So, nasa inyo na ito kung maniwala kayo, hindi. Basta hindi po ako mamilit. This is my dreams in 2017. Okay? Before na nagkahati ang mga membro sa association sa Rubinian, na naginip na ako iyan. Kasi 2017, nag-design ako sa shrine ng mga table, chair, cover ng mga espirituhanong entire shrine at kasama ang mansion. So, nang matapos ako doon design, bumalik ako dito sa Amerika. And I am very happy. I don't know, I am very happy na na-accomplish ko yung pag-design sa mga espirituhanon, sa four corners doon sa kwarto nila, diba? Nakapasok ako doon at nag-design ako ng mga upuan nila at lamisa. Lahat yun, na-designan ko yun, and that's the blessing of the Lord na naka-design ako doon, okay? Hindi man ako college hotel restaurant management, pero I am thankful for the opportunity na naka-design ako ng buong table at kasama ang mansion. So, nang bumalik ako dito, na naginip ako ng isang malaking barko doon sa pantalan ng San Jose Dinagat. And then, ang barko na iyon, nakita ko na ang mga bata ay naglakad sila papasok sa barko. Matanda, bata, binatilyo, mayroon nga ako teacher doon, nakita ko siya, kasali siya. Pero hindi ko na lang isabi, okay? Sa panaginip ko lang yun. Pero nagtaka ako bakit nasali siya doon. Now, ang mga bata, by section ba, mga bata, NYO, matanda, misyonarya, misyonaryo, by section, pero nakaparid patungo sa barko. Ang barko napakalaki yun eh. Tapos habang ako'y nagmasid, kwento ko. Habang ako'y pantalan. Tapos napakalaking barko. So habang ako'y nagmasid, ang puso ko ay sumasakit. Nag-iyak ang puso ko dahil nakita ko ang mga espirituhanon galing sa shrine, lumulutang sila sa hangin. Yung parang lumulutang lang sila sa hangin galing sa shrine patungo sa barko. Marami sila guys, tapos mahabang puti na mga damit ang kanilang mga sinusuot. Mostly mga lalaki na mga espirituhanon nakita ko na lumulutang lang sila sa hangin. And then, nag-assist sila ng mga taong pumapasok sa barko. Walang ingay, very quiet, very peaceful. So, nagtatanong ako, sabi ko, bakit po pinapasok yung mga tao sa barko? Ang sabi ng espirituhanon, pinapaalis na sila namin dito sa San Jose Dinagat dahil hindi sila nararapat dito na makatira sa San Jose Dinagat. So, yun ang sabi ng spiritual division. So, habang siya nagsalita, nagtulo-tulo akong luha dahil naawa ako na nagmasid sa mga tao ng moment na iyon. Dahil nang lumingon ako dito kay Tatay Isik, aning doon, mga tindahan, mga bahay. Paglingon ko, wala na jud tao. Napakatahimik, napakamingaw talaga na nagtingin ako, sabi ko, hala, kasayang sa mga negosyo nila, kasayang sa mga bahay nila na mga malaki, kasayang sa mga foundation nila dito sa San Jose na naiwanan lamang at napalaya sila lahat. Pinapasok sila sa barko. So, yung moment na yun, habang
ako'y nagmasid sa moment na nasayangan ako ng mga tao sa San Jose, mga foundation nila, mga bahay nila, na iniwanan na lamang, may nagtawag sa akin na classmate ko. Doon na siya sa may barko. Sabi niya, classmate, dali, sakay. Sabi niya sa akin, dali, sakay. Sabi ko, no, maligo pa ako sa holy water. Yun ang sabi ko, guys, sa classmate ko. Sabi ko, no, ayoko, maliligo pa ako sa holy water. Kayo lang dyan, sabi ko ba. Tapos, nagsabi ako na maliligo pa ako sa holy water, no pa na ang barko. No depart na ang barko, guys. Na grabe ang mga tao, nakita ko lungkot na lungkot ang kanilang mga mukha. Ang iba nagdangol-ngol, ang iba nag-iyak-iyak, ang iba parang natulala na lumalakad sila papasok sa barko, natulala sila. So yung moment na iyon, dumakad ako patungo sa admin. Nandyan sa may bangko, doon ko nakikita sarili ko na naglakad ako, tapos naglingon-lingon ako. Wala na tao, guys. Walang sakyanan, walang motor, walang mga nag-ingay-ingay, wala talaga, guys. Mingaw kaayo. Tapos walang tao. Sobra kamingaw. Parang yung unang pag-create ni Almighty Father ng mundo na wala pang tao, yun talaga ang nakikita ko at naramdaman ko yung moment na yun. So, dahil wala na akong tao nakikita sa aking panaginip, umupo ako sa gilid ng bangko at doon ako nag-iyak-iyak. Di ba yung bangko, tapos nandoon yung admin. Doon ako nag-iyak-iyak kay namingaw ako nga wala na tao at inaawa ako sa mga tao dahil pinalayas na sila ng mga espirituhanon. So habang ako'y umiiyak nung moment na iyon, may narinig akong busis ng babae pero hindi ko siya nakita. Sa tainga ko lang siya nag-whisper. Sabi niya, don't worry dahil papalapit na ang mga genuine, true members of the PBMA. Sabi niya, palapit na raw. So, nang sabi niyang palapit na raw, tumayo ako, tapos sa horizon, nakita ko ang bagong napakalaking barko na ang daming mga ilaw. Daming mga ilaw na kumukuti-kutita. Tapos ang mga tao doon na nagsasakay sa barko ay mayroon silang yung dahon ng kalipayan. Ano yun? Nakikita ninyo yung pagsakay ni Jesus Christ ng kamilyo na ang mga tao ay nag-welcome sa kanya ng dahon. Ano yung dahon ng bulaklak na gigaway-wayway nila. Yun ang nakita ko sa aking panaginip, guys, na yung barko at maraming mga bata nakita ko sa barko nagwagayway ng dahon na yung palapit na sila sa San Jose sa San Jose Dinagat. Tapos yung habang ako'y nanood yun, natuwa ko na nakita na nagwagayway sila at ang hangin napakalamig, na napaka-smooth. Tapos, ang mayroong himig na narinig ko. Hindi ko yan sinulat sa aking panaginip, pero mayroong himig na narinig ko habang yung bagong barko na parating na sa San Jose, na mayroong himig ng musika na narinig ko, yung kitang tanan managsawa. I'm sorry.
I'm sorry guys. So yun po ang nakikita ko sa aking panaginip. Yung nakita ko na yung barko palapit na sa San Jose na sobra pang laki at ang maraming mga bata at mga tao na nagwagayway ng halaman at sa yung hangin maginaw. Tapos yung himig ng kanta. Narinig ko, kitang tanan managsama. Nag-ano siya guys, nag-iko ng buong lalaking bukid. Nag-iko ng buong babaeng bukid. At doon nag-iko din sa shrine. Ang kitang tanan managsama. So, panaginip lang yun po. Okay? Hindi ko kayo pilitin na maniwala. Pero ito, nare-relate ko ang sinasabi ni Lolo dito na pagdating ng panahon, ang mga taong lumayo sa PBMA ay mawawala. Ang mga taong gumawa ng kalukuhan dito sa San Jose Dinagat ay paalisin. At nakita ko na po yan sa aking panaginip na pinaalis na po sila. Matagal na yun, 2017, pero alam nyo na ang mga espirituhanon, they are advanced. Advanced sila sa mga pangyayari. So, masaya ko na nakita ko yun na senaryo. So, kaya nga, sa sarili ko nang nakita ko iyon na pinalayas ang mga masamang tao sa San Jose Dinagat. Sabi ko sa akong sarili, magpakabait talaga ako. I promise myself na magpakabait yugo kasi hindi maganda na tanawin, tingnan yung pinaalis na ng mga espirituhanon ang mga tao sa San Jose Dinagat. At pinasakay na sila ng ibang barko. Kinuha na sila at dinadala na sila sa malayo. So yung moment na yun, it was heart-aching. It was heartbreaking ang moment na yun. Pero yung another barko na pumasok sa San Jose na napakalaki, napaka-luxurious, tapos ang saya-saya ng mga tao, maraming mga batang nakikita ko. At mga taong nagwagayway ng bulaklak. And that's very touching moment na mayroong himig ng awitin nga nag-iko, nagbanda-banda from lalaking bukid to babaeng bukid to shrine. Nag-iko ang buong himig ng musika na kitang tanan managsama. So maybe one day, makikita natin yan pagdating ng panahon. Okay? So I am very sorry guys na na-emotional ako sa akong panaginip. Okay? Sabi ni Lolo dito, ngunit kung gumawa ka man ng masama, ilagay ninyo sa inyong mga isipan na ang kapalit nito ay isang parusa na siyang katumbas na nagawa mong kasalanan. Hindi ka rin makatanggap ng gantimpala na inyong pagkasala. All I can say to you here that you are very lucky dahil mayroon ding pumalit sa akin. Kasing tulad. Ngunit tinanggap niya ang responsibilidad, kaya you must make certain steps. Sabi niya, darating man ang panahon na mayroon akong mga kamag-anak at kadugo na maghawak ng PBMA, but you have to make a certain steps. Okay? Kailangan mag-isip kayo na labanan ninyo ang mga yugyug. Bakit hindi natin... bumabalik na pala ako. Sabi ni Lolo dito na kung mayroon kayong mga anak na mga masama, kailangan sabihan ninyo ngayon, mga parents sa San Jose Dinagat. Kaya nga, mayroon akong mga pamangkin dyan sa San Jose Dinagat.
I know that we cannot be a parents all the time because they're grown up, may mga sarili silang pag-iisip, but as long as nato silang i-guide, ato silang sabihan na nandyan ka sa banal na lupa, please wag mong dungisan ang sanusi. O sabi ni Divine, kung nagkasala na yan, i-assess ninyo, liwanagan ninyo. Ganon din sa ilalim ng chapter. Kung ang isang membro ay nagkasala, linawagin ninyo, enlighten. O, wag ninyong laitin at bulihin. Kailangan paliwanagan pa rin. Pero kung hindi makinig, it's okay. At least you did your part to remind her na ito ay masama mong ginagawa. Ito ay pagtaksil sa PBMA. Kung hindi makinig dahil naikot na ang utak, okay. Sabi ni Divine at ni Master, hayaan ninyo, huwag ninyong pilitin. Okay? So, sa mga nakarinig sa akin ngayon na taga San Jose Dinagat, sabi ni Lolo, si Roy ay may-ari ng sakit na kulira. Darating ang panahon, kung hindi talaga kayo magpakabuti at magpakabait, ang kulira ay mag-ano daw diyan sa buong San Jose. O, kailangan magpakabait kayo na hindi kayo makuha at mailagay sa isang lugar na isang bapor ang kanyang gamitin. O isang bapor, isang barko. O tingnan mo, kagaya sa panaginip ko, isang bapor ang gamitin sa pagkuha ng mga masamang tao dito sa San Jose Dinagat, including the members who against the doctrines of PBMA. At kahit ganito ang pamaraan ko, huwag lang sana kayong matatakot. Yung mga mabait, dahil kahit patay kayo, mabuti pa rin ang inyong mga ginagawa, huwag kayong mag-alala dahil ako ang tagapagtanggol sa inyo. Huwag lang kayong matakot. So, nothing to worry daw. Basta mga mabait na mga membro sa association na nandyan na natili at nanindigan, nagmahal, nagpakita ng kanilang sincerity, honesty, dignity, o integrity, lahat yun, mga kabaitan, kabutihan. O, di man natin ma-perfect, but at least we are trying our best to reform sa ating mga ginagawa. Kasi sabi ni Divine Master, we give you more privileges and opportunity while you are alive in this world and you have a chance to reform, but you are not listening. Oh, matigas talaga ang inyong mga damdamin. Sa ngayon, marami ng mga mensahe na aking ipinarinig sa inyo. Pinaalala sa inyo na ito ang mga mensahe na inyong kaligtasan. Pero hindi pa rin ninyo pinakinggan dahil mga matigas ang inyong mga puso at kaisipan. Pero okay lang dahil nandoon naman kami mag-antay sa malaking krus. Okay? So daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw kanako. I am very sorry that I was emotional to share my dreams. At I have so many dreams, guys. Kaya nga sinabi nila nga buang ko, weirdo ko, at natuliling na raw ako. Kasi hindi ko alam, lagi man ako makakita ng yung sa outside world. Is not here in the material world, but always in an outside world. Lagi kong, sabi nga ng asawa ko, isusulat mo ang mga panaginip mo. Kasi, lagi, may mga sinusulat ako, pero hindi ko na lahat masulat dahil sa karami ko ng mga panaginip. Pero, malinaw po ang utak ko, guys. I am very na-clear mind, and very na-clear spirit, in a good spirit po. Basta yun lang, marami akong mga nakikitang mga panaginip ko na in the spiritual side na mahirap paniwalaan. Pero kung ano yung nakikita ko sa aking panaginip, yun lang po ang sinasabi ko. Walang pasubra, ay walang kulang. Mayroon man akong kwento sa inyo ng mga panaginip ko, pero generalize ko na lang yan because I don't want sometimes to talk about
every detail of my dreams. Gusto ko lang shortcuton, pero may mga panaginip ako na hindi ko na ginasulti or gina-state ang mga detalye, each detail sa aking panaginip. But I wish na unawaan ninyo at mayroon kayong nakuha na naman na pagtulunan karon nga adlaw. So ang message na ito, ang panaginip ko, I see myself that my dream is real. Kasi sabi dito sa unang pahina ni Dr. Jose Rizal, dream sometimes comes true. Ang panaginip minsan ay maging totoo. So, the dreams that I share with you all ay nandito na state ni Lolo na ang pagkuha ng mga masamang tao sa San Jose Dinagat ay pasakyon lang daw niya ng malaking barko para dalhin doon sa Humunhon. Oh, so yung panaginip ko ay barko eh. Oh, barko. So, yung sinabi ko sa classmate ko na maliligo pa ako ng holy water, siguro yung time na yun, kailangan ko siguro nga mag-reforma yung time na yung 2017. Kasi marami akong mga hinanakit sa puso na kailangan ko i-let go. So, ginawa ko iyon, hinay-hinay, dahan-dahan. So, it's true, 2017. Dami kong mga heartbreakings, guys. Dami kong mga hinanakit at galit na nag-ano sa aking puso. Pero salamat naman na hindi ako nasali yung barko na iyon. Oh, sinabi ko pa na maligo pa ako sa holy water. The holy water is tubig ng Jordan. Yan ang tubig na sinasabi ni Divine Master na yan ang maghugas sa inyo ng inyong mga kasalanan one day. Sinabi niya sa Guidance Series Volume 2 or Volume 1 na yung holy water, yan ang tubig ng Jordan. Yung nakita ninyo yung tusok ni Jesus Christ sa kanyang gilid, yung pag-crucifixion niya, nga gidunggab ang iyahang ribs, diba? No, tubig at dugo man yan ang dumadaloy. Yun ang tubig sa Jordan na nandyan sa shrine, yung holy water. Yun ang tubig na mula dito sa gusok ng ating Panginoon. Nang sabi ni Divine Master, pagdating ng panahon yun ang maghugas sa inyo ng inyong mga kasalanan. Kung kayo'y handang magbago ng inyong mga sarili at ginagawa. Okay? So, thank you so much and I appreciate sa inyong time. Daghan kay salamat. And this message is from our beloved Divine Master and Master Bin Buray Clio Jr. at mga kasamahan sa New World Spiritual Division personnel. Sa aking mga viewers karon, thank you guys. Pasensya na ako, kay na-emotional ako kanina. I just hold it. Ayokong mag-iyak, magharap sa inyo. Kailangan ang teacher ay strong, hindi dili ma-emotional. Kasi in my material life nung unang panahon high school pa mi sa Don Jose. Oh, matigas amo mga ulo. Sas kami high school ang principal yun si Glico, si Ma'am Glico ato principal. Tapos among teacher to si Ma'am Dingal. Way. Hilak gud si Ma'am Dingal sa amo ka grabe gyud na mo ka pasaway. Grabe na mo ka gahi ulo sa classroom. Nakita gid nako to ako teacher sa noong unang panahon mo hilak, mo iyak siya sa harap namo. Tapos bunalan niya ang blackboard kasi ganun kami katigas. Ganun kami kapasaway ng mga estudyante sa Don Jose noong unang panahon. Oh, jug ang pisara niya. Mamaya ang teacher. So, kaya hindi pwede na ang teacher magpapakita ng weakness nung iyak sa harap sa inyo. But it is very sentimental to remember my dreams though. So, pasensya na ho. Pasensya na. Sa ako mga viewers karon, Brother John Religanyo, Sister Rosalina Villanueva ang model.
Brother Albert Rungalis, Maria Lisa, Sister Vivian Pariha, Sister Rosita Rada de la Mente, Brother Danilo Purunda, Sister Teresita Granada. Narinig ko yun noon, mga mensahe niya noong dekada 17 pa. Ang sarap pakinggan kapag naulit mong narinig ang mga mensahe. Yes. The way that I did right now is to refresh and to remind the message. Yun lang po. And then, to elaborate also sa message na kailangan i-elaborate para maunawaan talaga ng maayos. To Sister Teresita Granada, thank you po. To Brother Saint Nard, tama yun sis, batas ra, walang mayaman, walang mahirap, matanda man, pantay-pantay, pariho, hubad-hubad. Oh yes, it's true. To Sister Maria Lolita Bahaw, thank you for watching. So, Michael Angelo Bibinador, hello Joy. To Sister Evelyn Milano, Sister Sherry Bell, Sister Irma Santumin, Sister Erlinda Apaga, Sister Melinda Shuela Balbastru, Sister Evelyn Milano, Sister Anna Range, Brother John Mark Badols, Sister Marie-Chris Duran Arsenal, Brother Jolix Ditan, Sister Tishi Nabia Iglesia, Sister Rosa Diquito, Sister Mermayo, Sister Rebelin Pulido, Sister Melissa Oprecio, Brother Angelo Sumailo, Papa Danilo Puronda, and Brother Paterno Lacinto. Thank you so much guys for listening and watching my live video. Salamat sa ijuhurot. Okay? To our beloved Divine Master and Master in all the spiritual division, maraming salamat po sa inyong paghatag ng wisdom and energy and strength na nakabahagi na naman ako sa mga membro sa PBME around the world. Please guide us and protect us always. And always give wisdom to understand and to embrace all the message. Mind, heart, and soul. Thank you so much guys. Salamat everybody. Bye-bye. Okay? Mo relax na ko. Take care.